So hello po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayo? Good morning, good evening, good afternoon kung saan man po kayo ngayon, lalong-lalo na sa mga kababayan natin mga OFW na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel, Facebook page, and TikTok account. Ngayon po mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa mga nagtatanong at lalong-lalo na sa mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos at lalong-lalo na ang mga DDS na mga bobo. Marami pong nagtatanong, meron po bang resulta ang pag-iimbestiga at ang paglabas ni PBBM dyan sa flood control anomalous corruption na trilyon ang nawawala. Mga kababayan, kung babalikan po natin, nandito po ang tinatawag nating gulong ng hustisya ay bumabalik na, or wheel of justice are turning. English yon. Ngayon mga kababayan, ano po ba ang mga nangyayari? Actually mga kababayan, kung balikan po natin, unang-una po dyan, simula po nung si PBBM ay nagsalita patungkol sa kanyang SUNA na sinasabi niya ditong corruption, people in flood control deals, or shame on you. Yan po yung sinasabi ni PBBM, na mahiya naman kayo. So, sa SUNA niya na ang sinabi niya, simula nung ako'y nag-iikot, napansin ko na ang mga flood control project ay merong guni-guni, merong nakatayo, merong wala. Mahiya naman kayo sa mga Pilipinong nagbabayad ng kanilang tax na nabahaan, nalunod at nawala ng tirahan. Kung naalala nyo yan, simula mga kababayan, nung inilabas ni PBBM yan, ay eto na. Nagtalaga na si PBBM ng isang actually tinanggal agad si Bunuan. Actually si Bunuan doon ay parang floating, so tinanggal. So ang pinalit kay Bunuan mga kababayan ay si Secretary Vince Dizon. So eto na, nung ipinalit si Secretary Vince Dizon mga kababayan, ay eto na, nag-order agad si Secretary Vince Dizon, nakapalit kay Bunuan or Secretary Bunuan ng DPWH, nag-order siya ng courtesy resignation sa lahat ng DPWH officials mula sa taas hanggang sa baba. Yun po yun mga kababayan. So gumagalaw agad. Simula nung inanunsyo ni PBBM sa SONA, eto na nga, si Bunuan nagmamaang-maangan, kunwari walang alam, walang ganito ganyan, hanggang siya ito'y nag-resign at pinalitan ni Secretary Vince Dizon at naglabas nga ng courtesy resignation itong si DPWH Secretary Vince Dizon sa lahat ng mga opisyalis ng DPWH na mag-resign kasi walang kwenta palpak Pangalawa, bukod doon na pinapa-resign, hindi lang resign basta-basta mga kababayan, kundi ang ginawa ang DPWH at ang DOJ mga kababayan ay naglabas ng lookout bulletin mga kababayan. Naglabas ng lookout bulletin ang DOJ at ang DPWH para sa mga DPWH officials para hindi makalayas mga kababayan, hindi makalayas at hindi makalabas ng bansa, di ba? So, yun po yun mga kababayan. At bukod diyan, mga kababayan, eto pa si Secretary Vince Dizon, mga kababayan, ay inabulish niya. Ano nga bang inaabulish ni Secretary Vince Dizon, mga kababayan? Inabulish, mga kababayan, inabulish ni Secretary Vince Dizon ang ibinuo, binuong anti-graft, mga kababayan, and anti-graft task force na binuo ni Bunuan sa DPWH, Anti-Graft and Corruption Task Force, mga kababayan. So ito po yun, kung nakita nyo po, ayan po mga kababayan. So ito po ay inabulish ni Secretary Vince Dizon ang sa DPWH anti-graft body probing project ni Bunuan. Kasi bakit ka pa magtatayo dyan ng anti-graft and corruption force sa DPWH kung nananakawan nga ang ating bansa dyan sa project sa gobyerno. So ngayon mga kababayan, bukod sa inabulish ni Secretary Vince Dizon ay ito pa, nag-file si Dizon at ang COA or ang DPWH at COA nagsanib puwersa at nag-submit sa ombudsman ng 5 flood control project sa Bulacan na maanomalya. Yun po yung binisita ni PBBM, mga kababayan,
No, yung ito po siya. Yung binisita po ni PBBM sa Bulacan na pagdating niya doon ay ghost project. So ito po ay nagsama po ang Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Vince Dizon together with the Commission on Audit COA Chairperson Gumaliel Cordova na isinabmit nila ang fraud audit reports before the Office of the Ombudsman on Monday, September 8. So ipinasa po nila mga kababayan, no, itong mga nakalagay na proyekto sa DPWH na completed pero hindi na ipatayo or mga ghost project, di ba? Oo. So bukod dyan mga kababayan, nung ipinasa na ni Dizon at ng COA sa Ombudsman itong reklamo ng mga hukus-pokus sa mga proyektong wala namang naipatayo pero completed na nakalagay sa DPWH, eto na mga kababayan, bumuo na si Pangulong Bongbong Marcos ng isang executive order, no, na tinatawag niyang ICI. Bumuo siya ng isang So yun na mga kababayan. Pagkatapos nun, ito na. Naglabas na si Pangulong Bongbong Marcos or nag-issue na siya ng executive order creating Independent Flood Control Probe Team or tinatawag nilang ICI. Ito po ay tinatawag na Executive Order number 94 creating the Independence Commission, no, Independent Commission for Infrastructure or ICI, Infrastructure or ICI. So, bukod dyan mga kababayan, nung binuo ito ni PBBM, ito na ang sumunod mga kababayan. Dito na nag-umpisa na yung mga nirereklamo ng mga district engineer ng Bulacan ay sinurrender na katulad kay Bryce Hernandez, no? Sinurrender na niya ang tinatawag na luxury vehicles, no? Sunod-sunod na niyan. Meron pa siya mga relo na sinurrender, may mga luxury cars at bukod doon kasi lumalabas na yung mga sports car ni Diskaya, mga kababayan. So, meron talagang hustisya. Lumalabas ang hustisya. At bukod dyan mga kababayan, no, ang COA naman nagsubmit ang COA ng fraud, no, sa ICI. Ito po ang ginawa mga kababayan. Nagsubmit ang COA ng fraud sa ICI na ang mga mali-mali na kumbaga isang proyekto na nakalagay sa DPWH completed pero wala. So ang ICI naman ay ipinasa nila, no? Galing sa COA, ipinasa nila doon sa ICI itong mga flood reports sa Bulacan, no? Bukod doon sa nagpasa ang COA at ang DPWH sa Ombudsman, pinasa din nila sa ICI para malaman din ng ICI. Sunod mga kababayan, eto na. Yung CAAP. Alam niyo ba ibig sabihin ng CAAP mga kababayan? No, yung CAAP, ito po yung mga kababayan, nitong Foils bid to sell 3 helicopters linked to Saldico na almost 5 billion ang halaga ng air asset ni Saldico, mga kababayan. Ito yung inano ni Secretary Vince Dizon na ang Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP has blocked an apparent attempt to sell 3 helicopters owned by companies connected to controversial former Ako Bicol Representative Saldico. So, kung nakita nyo po doon, ipinapangalanan po ito, mga kababayan ni Secretary Vince Dizon, na grabe po, no, ang mamahal po ng halaga ng kanyang eroplano, dolyar po dolyar, hindi po piso. So, umaabot po ng halagang 5 bilyon, mga kababayan. So, bukod doon mga kababayan, ito na, nung nagkabulalyasuhan na, nalaman na yung mga napakarami lang ari-arian at ang yayaman nila, mga kababayan, ito na, lumabas na dito ang AMLAC. So, anong ginawa ng AMLAC? Ito na, AMLAC secured new freeze order in flood control probes. Diba? So, ito na, mga kababayan, ano po bang nilagay nila dito? Mga kababayan sa AMLAC at ano bang ginawa ng AMLAC? Ito, Friday said, ito, AMLAC on Friday. Said it secured another freeze order from the Court of Appeals or CA covering more asset links to alleged irregularities in the flood control spending. So ito po yung mga kinikita nitong mga kontraktor at mga district engineer na ang nakalagay dito in a statement, AMLAC said the freeze order covers 57 bank accounts, and 10 real properties and 9 motor vehicles under its watch. Prior freeze order have already led to the immobilization of asset valued in over 4 billion. Ito po yung
mga kababayan kila Bryce Hernandez, 'di ba, kay Alcantara at yung mga lahat ng sangkot sa pangungurakot dito sa flood control na pera na umabot ng 4 billion ay ipini-freeze po ng AMLAC. Sunod dun mga kababayan, eto na. Instead mga kababayan na magbigay na si Pangulong Bongbong Marcos sa DPWH ng pondo sa 2026. Alam niyo ang ginawa ni PBBM, no? Kinat ni PBBM ang pondo ng DPWH, no? Saan niya pinunta ito? Ito po mga kababayan, Marcos 255.5 billion from DPWH budget realigned to prevent waste. So ibig sabihin po dito mga kababayan, ikinat po ang 1/3 na pondo sa DPWH sa 2026 at ito po ay nilagay niya sa mga ayuda, DSWD, sa schools at saka sa hospitals. No, kinuha po niya ang 255.5 billion na instead ilagay sa DPWH sa 2026 budget. Ang problema mga kababayan, kung ilagay mo yan sa DPWH, nanakawin na naman, kinuha niya, nilagay niya sa DSWD, sa mga ayuda, itinulong sa tao. Nagkatugma nga mga kababayan, nung ito'y ikinat ang budget ng DPWH, nagkataon din po na nilindol ang Cebu. So ngayon nung nilindol, doon maraming ayuda ang natanggap ng mga taga Cebu. No? May mga cash assistance, may mga bigas, may mga pagkain, damit, lahat, tubig, kuryente. Nagastos doon ang 255.5 billion no, mula sa DPWH na para sa 2026 dapat. Pero ikinat ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So ito na mga kababayan. Bukod dyan, no, kinuha ang budget ng DPWH na 1/3 ng kanilang budget. Ito pa ang sunod. No? Ang ICI na binuo ni PBBM na isang grupo ng Independent Commission for Infrastructure Investigation ay nag-recommend or nag-file ng criminal raps laban kay Saldico at 17 pa. Ito po mga kababayan, yung sinasabi na si Saldico ay kinasuhan na ng ICI na walang sasantuhin, no mercy kay PBBM. Si Saldico kinasuhan at ang iba pang 17. So kasali na po dyan si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, Tibong Rebilla, tapos sino pa? Sila Bryce Hernandez, tapos ito sila Alcantara, lahat-lahat mga kababayan, lalong-lalo na itong mga nasa DPWH, si Bunuan, si Roberto Bernardo, lahat sila mga kababayan nandun nakakasuhan. Bakit? Kasi nga ito ay nakita po under sa investigation ng ICI ay lahat po sila ay mga sangkot sa korupsyon at isa na si Saldico. 'Di ba? So gumagalaw nga naman mga kababayan itong hustisya, no? Tapos sunod doon mga kababayan, ito na ang sumusunod, yung bid rigging, no, na pangdadaya o panluloko mga kababayan nitong mga kontratista or limang kontraktor, no, na minamanipula nila itong bidding katulad sa ginawa ni Diskaya na meron siyang kumpanya na Siyam na siya lang naman ang nagmamay-ari pero iba-ibang pangalan. Parang niluluto nila. Doon sa Siyam na yon, mga kababayan, at sa 5 pang mga kontraktor, kahit saan doon ang mapili, buhay na buhay sila. Bakit? Kasi halos iisa lang ang may-ari. Pero iba-iba ang pangalan. At bukod dyan mga kababayan, nagpapatunay lang po talaga na merong hustisya at merong resulta itong inilabas ni PBBM na pagbulgar sa korupsyon sa DPWH. Eto na mga kababayan yung panghuli ngayon at meron pang mga susunod. Yung panghuli mga kababayan, eto na. Diskaya face 300 billion multa, di ba? For ridge bidding. Ayan nga, sinabi ko sa inyo mga kababayan. Yung panlilin lang nila at pangluloko nila sa DPWH na kunwari nagbibiding-biding yung Siam na construction company na kung saan naglalaban-laban kunwari. O sinong makabigay nito, sinong makabigay niyan, sinong makabigay nun. Pero ending, iisa lang naman ang nagmamay-ari. So kahit sino doon ang makatanggap, buhay na buhay. Kaya po sila ay nagkaroon ng multa ng 300 billion. Napo po. Napakalaki, mga kababayan, 300 billion.
So, yan po mga kababayan ay nagpapatunay, no, na gumagalaw at meron pong hustisya ang ating bansa. Simula nung ibinulgar ni PBBM sa kanyang SONA itong flood control anomalous corruption. Na ang sabi ni PBBM, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino towards your fellow Filipino. Ang sabi ni PBBM, pronounce meant to the official involved in corruption related to flood control project which is often result of substandard infrastructure and severe flooding during the heavy rain. Yun po yun mga kababayan. Kaya sa mga nagtatanong po dyan ng mga DDS, meron bang resulta? Meron bang nangyari? May nakakasuhan ba? May makukulong ba? Antayin na lang po natin. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito po ang tinatawag nating will. Will of justice is turning. Or gulong ng hustisya ay bumabalik na. Yung mga politiko na mga magnanakaw ay pananagutin. Sabi nga ni PBBM, walang kaibigan, kamag-anak, or malapit sa akin. Kapag mali ka, managot ka. So yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat and see you next vlog. God bless. Thank you. Sa mga DDS na naghahanap, ayun po, inisa-isa ko na po. Baka naman po, hindi pa naman. Alam ko naman mga DDS, bobo kayo pero hindi kayo ulyanin. Hindi kayo bulag at higit sa lahat, hindi kayo bungol. I know you are stupid pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Maraming salamat.